Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Day. Sa programa ni Ted Filon at DG Chacha, tinatanong nila, nag-private jet ba ang Pangulo pagpunta sa New York? Ito, ang caption dito, basahin ko, magtipid daw pero nag-private plane. Di parang kinain niya ang sinabi niya na magtipid daw lahat. Pakinggan natin si Ted Filon. Usapin kasi mga kapatid, ang sinasabi nga po ng ating kagalang-galang na presidente na nag-private jet daw po. Sigurado ka ba private jet? O baka naman siya, Tatanong natin. sigurado ka ba private jet? Yung picture na pinadala mo, Oh, di sige. ba private jet yun? Alam mo, tanungin Yung natin nasa si likod? Maricel kasi baka pwede siya mag-report sa atin. Nandun na rin naman siya. Mamaya alamin natin yan. Baka marami na siyang pinagkakabalahan. Sige, Oo. Tamasel. Tignan natin mamaya. Naka-private jet, mga presidente? Ayun ang sinasabi ni Big Boy dito sa balita. Confirm po natin yan. Baka naman kasi hindi. Baka naman naka-commercial flight kasi nga sinasabi niya magtipid ang lahat. Tapos bakit naman siya magpa-private plane? Di parang kinain niya yung mga sinabi niya na magtipid tayo. Kasi mas ito. magastos ang private plane. Sabi ito, nakakulay, meron siyang balata Oo, ang na taray kulay. ng outfit, di ba? Yes. Oh, parang kakanta sa Broadway ang Pangulong Marcos Jr. Nakapula yan. Oo. So, Kita mo yung outfit? Tsaka dito kasi walang salubong, ha? Andiyan na pa nga ating kakausapin kasi mga kapatid. Yan. Sinerch ko dito sa Google, did PBBM use a private jet in going to New York? Ang sagot dito is based on reports, ABS-CBN, alam naman ABS-CBN, based on reports regarding PBBM working visit to New York from March 8 to 11, 2026, he used the official presidential plane, often referred to as PR-001 for the trip. So, not a private jet based on ABS-CBN report. Official aircraft, the plane carrying President Marcos and his delegation departed the Philippines at 10:22 a.m. on Sunday, March 8 and landed at Newark Liberty International Airport. The presidential flight was escorted by two Philippine Air Force FA-50 fighter jets during its departure. Anyway, kahit presidential plane, pa rin, gastos pa rin. Napag-alaman ngayon na siya lang ang head of state na nag-attend sa 70th session on the Commission on Women. All others, nagpadala ng ministers, representatives. Kaya sikat na sikat siya dahil nag-iisa siyang presidente. Wow naman. Proud Pinoy moments. Di ba? Kaya lang, nako naman, instead na nakaka-proud, kitang-kita po habang nag-speech, may tumulo dito kung may nag-post, cleanos up. Klaro kayo ang tumutulo dito sa Pangulo. Ako, ang nabantayan ko lang, yung kanyang speech, una, gumanyan siya. Mamaya, may kinuha siya sa kanyang harapan, nasa rostrum, kumuha, gumanon na siya. So, ano yun? May sipon. Kung may sipon ka, ibig sabihin, there is something going on inside the body. But anyway, pinakinggan ko ang kanyang speech about women talaga. Hinihintay ko yung mag-deliver siya ng mga statements na patigilin ang giyera. Kasi yun ang sinasabi sa mga balita, mainstream media, na yun daw ang isang purpose niya para patigilin ang giyera. Siguro, baka may susunod siyang engagement, baka doon na siya magsasalita tungkol sa pagpatigil ng giyera. Private plane o official plane, gastos pa rin. Yan ang tingin ko. Sinabi niya magtipid . Ano ba naman magtipid?
I think nag-announce siya ng pagtitipid March 6 ba o March 7? Nako, napag-alaman natin March 5. Bongga ang kanilang party, dinner sa Malacanang para sa mga Latina. Ano ba yan? Latina Manila. So tipid. But exempted kami Where the powers? Who are we in power for? Kayo lang magtipid. Grabe, magtipid talaga tayo mga kaibigan dahil sa ngayon, sobra 20 pesos daw ang itataas ng gasolina. Kagabi, nag-gas up na ako. Yung pick up namin crudo, yung malit na sakyan ng gasolina, ang haba ng pila. So, magtipid talaga tayo. Kaya ang plano ko, yung pick up, hindi ko na masyadong gamitin. Yung maliit na sakyan na lang gasolina kasi mas mura ang gasolina. So tayo nagtitipid. Sa kanila, exempted. Diba? Total, may pundo silang hawak Mali-maleta Ganyan talagang buhay. Wala tayong magawa kundi tanggapin na lang. But, anong sabi nila? May hangganan ang lahat. There will always be a day of reckoning, sabi ni Tatay Digong natin. Kaya sana magkatotoo yung assessment ni Congressman Edgar Erice. Sabi niya, pag manalo si VP Sara sa 2028, dalawa lang posibleng mangyari sa mga Marcoses and of course, their allies. Either they will go to jail or they will go to exile. Ay, nako, that will be very exciting. Dapat may managot. Galingan nyo, sabi ni VP Sara. Galingan nyo sa pag-impit sa akin. Pag manalo ako, uubusin ko kayo. Ang galing. Ganon ang dapat. May tapang. Ang ating Pangulo, napakabait. Anong sabi niya sa kanyang vlog? Dahil nga tataas ang presyo ng lahat, may magsasamantalang negosyante. Sabi niya, nakikiusap ako sa mga negosyante, huwag kayong magsamantala. Ang Tatay Digong natin nung nagkaganyan na krisis, ang mga negosyante na magsasamantala, magtatas ng presyo, papasara ko yung mga negosyo nyo. Ganun. Malas natin, nagkaroon tayo ng presidente na sobrang bait. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin dito is namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pag-aatopan karon. Ayo. Jangan mapilot ya. So karon naman na jud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat kayo sa Ginoo, agiog. Salamat pud kayo sa nagtabang pinaagi ni ining. Hero karon nga akong ginaatop diri sa akong
gihimong abo kay pila na ni ka panahon nga akong patindog siya aya pag ginako na atupan tungod kay naay ni tabang sa kuha pinaagi ni Sir Makanas og sinaagi sa nagtabang sa YouTube nga makaatop mi ang mga pobre kay ang among sitwasyon kay tang namo kami mga pobre maka na do nami paningkamot pero igo ra gid taon sa among mga pagkaon. Salamat kayo sa supporter niini aning pagtabang sa mga tao nga kabus sama nako ug manginaot ko nga daghan pa ang matabangan nila og dating Salamat kaayo. Salamat.